do you think is that happening? Ah, kasi merong mga contestants pa rin na sa tingin nila kapag kinanta nila tong winning song ng isang champion singer na nanalo na, sure win na yun. When hindi pala talaga masyadong connected kung sino talaga sila. So ang ginagawa ngayon ng mga napapanood namin ni JL sa Flashdance, yung song na gusto talaga nila, tapos wino-work nila with our musical director kasi meron tayong musical director to make it their own at ginagawang pang contest pa rin. Kasi hindi ka naman pwede mag chill lang doon. Dapat may laban pa rin yung arrangement, di ba? Yes. Pero would you say yun nga, parang right now, hindi na kasing parang in fashion yung mga super birit na naman. Hindi naman in fashion, pero yun nga, babalik pa rin ako sa dapat bagay pa rin sa kung sino mang contestant. Kasi kung yung contestant talaga is biritera talaga, dapat ko doon. Dapat din. Kasi pag nag-try siya ng bago, hindi naman pala. So, there's no right or wrong song. Ano talaga ang bagay sa So yung choice of song and genre nagmamatter pa rin. Yes. What do Pero- you think, Sir JL? Sobrang laking bagay talaga nung choice ng song tsaka yung genre. Kasi dun tinitignan din namin yun kung talagang sobrang nag-fit ba yun dun sa contestant. Kasi once na mapakinggan namin like yung genre or yung song, tapos hindi, parang feel namin na hindi siya para sa kanya. Yun yung sinasabi namin sa kanila na kailangan talaga piliin yung tamang song sa bawat perform. For JL, hi. Hello. How are you? Okay So na. ano pala, ano natutunan mo from being in BGYO na ma-import mo sa mga clash contest? Siguro yung natutunan ko sa BGYO na pwede kong ma-share sa mga contestants, yung confidence sa pagpe-perform. Kasi hindi lang siya basta singing contest na kakantahin mo yung piece mo, mape-perfect mo yung notes. Mahalaga pa din talaga yung total performance, like kung paano ka magko-connect sa audience, sa aming mga panels, and kung paano mo i-own yung stage. So last question ko, kung may BGYO song to describe your judging style, ano yun? Very good question. BGYO Thank song? you, Sir Christian. You know me. BGYO song to describe your judging style. Fresh, andito lang, tumitigil ang mundo. Siguro yung andito lang. Oh. Kasi gusto kong maging inspiration sa kanila na andito lang ako to guide them, to share yung mga natutunan ko sa mga sa journey ko, like yung mga napulot kong aral na pwede kong ma-share sa kanila. Thank you. JL, Naisip ko yun. what did you feel when you were tapped na maging part ng The Clash? Anong unang parang naramdaman na isip mo? Siyempre nagulat ako kasi bago siya sa akin. Dati like gusto ko lang sumali sa mga singing contest. Di ko na-imagine yung sarili ko na magiging judge ako. And nung sinabi sa akin, sobrang excited ako, and iniisip ko na agad kung paano yung magiging atake ko as a judge. Kasi minsan kapag nanonood ako ng mga performances, parang nagja-judge ako sa utak ko na ay, ang ganda ng performance niya, may kulang pa. So dito mapapakita ko yung ganong side ko na pwede kong sabihin yung mga lumalabas sa utak ko na ay, kailangan ganito yung gawin mo, kailangan, kumbaga gusto ko mag-share din ng mga natutunan ko, ng mga aral na yun, yung mga experiences ko before. Nanghingi ka ba ng tips kay Sir Christian kung anong gagawin sa show? Ngayon, sinabi niya na agad sa akin. Before naman kami mag-start ng taping,
sinabi din naman sa amin na kung ano ba yung role namin as a judge and kung ano yung gusto mong atake ng pag-judge. Yun, sundin mo lang yun kasi tatlo naman kami doon, so nagtutulungan din kami kung paano magko-comment, paano i-criticize yung mga contestant. Minsan, for example, pag nandun ka na sa live, minsan alam mo na exactly yung sasabihin mo. Pero Minsan hindi mo alam yung sasabihin mo at all. Pinaprocess mo pa. So parang yung katulad ng ginawa namin kanina, tinginan mo. nagtitinginan muna kami. Pinakamahalaga yun sa amin. Kailangan namin mag-usap. Kasi may times na pag sobrang galing ng dalawang contestant, sobrang hirap talaga mag-judge. Yun ang mahirap talaga. Pag pareho As in, magaling. Super. Jayan, for Correct. mga teams ngayon, do you think may advantage pa rin yung pagsali sa singing contest kahit meron naman na tayo social media, digital Oo naman. platforms? I think yung pagsali sa singing contest, lalo na sa mga teenagers, sobrang laking tulong niya when it comes to confidence. Siyempre sa social media, nasa camera ka lang, so hindi mo pa alam yung feeling ng pagsalang sa stage na merong mga judges, merong mga maraming tao. So para sa akin, sobrang laking tulong niya. Sobrang laking tulong niya pag gusto mong maging artista, gusto mong maging sikat na singer. Parang ito yung pinakamagandang unang step talaga. Kaya, Christian. Yes. Ngayon, di ba parang kung gusto nating mag-promote sa non-TV, you go to a YouTube channel, you go to a podcast, you go to the social media account of this person. TV also is also a big part of that. Definitely still na channel na instantly you're showcased to millions. So definitely they still should always support TV singing contests. Do you agree with yung Jayan yung about building confidence? Kasi parang ngayon ang daming nagsa-start out sa YouTube, ganyan, pero pag sinalang mo sa parang medyo hirap lang. Yes, I completely agree sa sinabi niya na kapag may chance ka to perform in front of an audience, take it. It's not just the audience eh. Yung sinabi rin niya, judge, it's not just the judge. Sometimes it's the lights. Lights. So parang kapag merong lights, parang wow, iba. Sometimes it's the camera. Parang, saan ba yung camera? Nung nagsimula ako, talagang hindi ko alam kung saan ako Hirap titingin. hanapin. Dito ako kumakanta, dito pala yung shot. Kasi hindi ko makita yung red light. Yung red light. Tapos, so may ang daming training na makukuha mo sa pagsali sa isang multi-budgeted TV production. Christian, sige, Christian kasi, okay, you're a mentor, di ba? I'm just curious to know,